Magandang araw mga kapuso at kapamilya! Panahon na naman ang kasiyahan dito sa Masayang Tahanan. Magandang araw sa lahat ng ating mga kaibigan at ka-family dito sa Masayang Tahanan. Ako po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Kamusta na ang lahat ng mga parents who are tuned in right now kasama ang inyong mga anak at buong pamilya? Sana ay masaya sa mga salo-salong nagaganap. Salo-salo sa pagkain, salo-salo sa paggawa ng mga gawaing bahay, salo-salo sa masasayang mga kwentuhan ngayon. Ang Masayang Tahanan po ay hatid sa inyo ng Back to the Bible Philippines at ng Far East Broadcasting Company na magdiriwang ng kanyang ika-75 anibersaryo. Ito pong darating na Hunyo. Kaya magsama-sama po tayo sa mga open house celebrations na gaganapin para sa FEBC 75th anniversary. Kasama po natin sa atin pong palatuntunan ngayon ay isang mother of two beautiful daughters. Siya po ay asawa ng isang OFW at medical technologist po siya. Alamin natin ang kwentong mommy ni Ate Thelma Diloy Atienza. Magandang umaga, magandang araw Ate Thelma. Kamusta ka at ang pamilya mo ngayon? Good morning Ate Maloy. Salamat naman sa pagkakataon natin na ma-invite dito sa inyong program. Sa totoo lang kinakabahan. First time ko to. Hindi ko po alam kung ano sasabihin ko. Pero I know kung ano man yung ma-share ko sa inyo, yun yung kalooban ng Panginoon na ma-share ko dun sa mga listeners and viewers. Okay lang yun, nakabahan Ate Thelma at saka kwentuhang pampamilya lamang itong ating gagawin ngayon. Opo. Kaya talagang nais lamang naming malaman kung ano ang ginagawa ng Panginoon sa buhay mo, sa buhay ng family mo, at sa iyong mga anak. You have been a mother for how many years na, Ate Thelma? 31 years. Magte-32 years na ngayon January, Ate Maloy. Tagal na. Si Ate Thelma po ay isang OFW spouse at sila po ay nilooban ng Panginoon ng 2 anak, no? Yung isa ay pharmacist na at ang isa naman ay nagdodoktor, isa ng intern sa ospital. Ate Thelma, nairaos na ninyo ang inyong mga anak. Congratulations dahil nakapagpag-graduate kayo, no? Ano po ang work ng husband ninyo overseas? Ang husband ko po ay seaman. Electrical officer po siya sa barko. Pero nag-start po siya na oiler noong mag-asawa kami. At talagang nag-start po kami talaga na seaman na siya hanggang ngayon. And soon retiring na din po siguro siya. Kasi nga nasa age na po kami, 60. Magsi-60 na po ako eh. Tapos yung mga anak naman namin is, ayun na po, yung last na yun, yung bunso, nag-i-intern na po siya ngayon sa hospital. So, parang matatapos na rin yung mabigat na responsibility namin. Kaya, sooner, makakapag-retired na din po siya. Ano po yung pakiramdam noong ang 2 ninyong anak ay nakagraduate na sa kanilang pag-aaral at nakapasa na sa kanilang mga board exams? Ano po yung pakiramdam ng ganon? Ate Maloy, sobrang hindi ko maipaliwanag. Pag dumadating yung mga time na ganon, ayun yung nagiging emotional ako. Kasi talagang iba yung pakiramdam na nakapagpatapos ka ng anak mo na hindi malaki yung naging problema ko sa kanila. Actually, sila yung mga masisipag na anak na nag-aral. At sila din yung mga bata na mga achievers ba. Kaya para sa akin, kahit magkahiwalay kami ng asawa ko, maiko-consider ko na sobrang napakalaking achievement na solo akong nanay nagpalaki sa kanila, tapos lumaki silang maayos.
At Mm-mm. yung eldest ko ay nag-asawa na. Christian, Christian din yung napangasawa niya. Kaya parang hindi ko maipaliwanag yung sobrang thankful ako kay Lord kasi syempre marami silang mamimit na ibang tao. Tapos yung bunso ko ngayon ay syempre hindi pa naman nag-aano pa. So waiting ako na magkaroon din siya ng Christian na husband soon. Pero wag muna. Tapusin muna no yung kanyang Opo. internship, although siya ay pumasa na sa board exam, medical board exam. Actually, Ate Maloy, hindi pa. Kasi after ng internship, saka pa yung board exam. Tapos may residency pa na tinatawag yung specialization. So mahaba pa talaga. Mahaba pa yung pagdadaanan ni Bunso. Mahaba pa. Pero nariyan pa rin si nanay at ano pa rin, nakasuporta, nakaalalay pa rin Opo. sa kanyang anak. Ate, pag-usapan natin yung buhay ng pagiging isang asawa ng OFW. Alam naman natin, hindi yan madali. Maraming mga challenge din na kinakaharap yung hindi kayo magkasama na family. Ano yun? Nung nag-asawa kayo, talagang decided kayo, magtutuloy pa rin sa kontrata ng pagiging seaman ang iyong asawa. Opo. Actually, nung ma-meet ko siya, seaman na siya. Kumbaga, 1 year pa lang siyang seaman noon. Kaya nag-start siya talaga sa mababang posisyon. And talagang napakahirap. Kung i-compare ko sa bagay, talagang andoon yung progress. Nag-start kami na nagsusulatan kami na yung sulat araw-araw pero bago niya matanggap siguro mga 20 o 30 kasi 1 month bago niya ma-receive. Tapos nag-progress, nagkaroon ng email, ng phone, ng cellphone at yung latest nga yung yung video call. Ito na yung pinakamaganda talaga na mahirap. Mahirap yung communication pero siguro yun yung nagbabind sa amin para makapagpatuloy yung relationship. At syempre, yung una-una talaga dyan, yung Panginoon eh. Kasi ang dami pagsubok na dumaan. Ang dami din kami pinagdaanan na mahirap na may time na parang mag-aaway kami o pero lagi kaming we'll go back to the basic. Maiisip namin lagi na bakit ba kami binigyan ng ganitong family. Na-survive namin. Na-survive namin yun. So, 32 years na nga kami sa January. So far, wala akong problema sa asawa ko kasi yung siguro yung ibang mga seaman, sabi nila, a girl in every port. Tapos yung may mga bisyo, gano'n. So far talaga, yun yung maipagmamalaki ko. Yung husband ko, hindi siya nagiinom. Siguro nga dahil nag-start kami as Christian. Wala siyang mga ganong bisyo. And so far, yung mga babae, hindi ko naging problema. Yung alak, yung sigarilyo, wala. So doon pa lang siguro masasabi ko na sobrang laking favor yung binigay ni Lord sa akin. Yung bigyan ako ng ganong husband. Praise God, Kasi nga marami sa mga pamilya ng OFW, yung tukso, syempre nariyan, Kung saan ka mas naglalagi, mga relationships, But praise the Lord na preserve yung inyong marriage, na preserve ang inyong pamilya. Ano yung pinakamahirap na bahagi na ikaw ay nagsosolo sa pagtataguyod ng iyong mga anak? Papaano mo ni-nurture yung relationship nila sa kanilang tatay kahit malayo yung kanilang tatay, Ate Thelma? Ayun, Ate Maloy, kasi mula pa nung bata sila, tinuruan namin sila ng devotion paggabi. Kahit maliit pa sila at hindi nila kayang halos i-explain. Pag nag-devotion kami, bawat isa nagsasalita. Kumbaga mag-explain nung topic tungkol doon sa kung ano yung idea lang nila, maaring mali, pero gagawa nila ng paraan para. So nadala namin yun hanggang ngayon. At saka yung eldest ko nung una, medyo napalayo siya sa daddy niya kasi lagi ngang malayo yung communication, hindi ganun. Pero lagi ko silang pinangaralan ko yung mga anak ko lagi. Tinuturuan ko sila na lumapit sa daddy nila. Kasi yung daddy nila sobrang, kumbaga lahat yata ibibigay dahil nga siguro absentee father siya. Kumbaga kung ano hingin ng anak ko, bibigay niya. So which is, alam ko hindi yun ang gusto ng bata. Pero pag uuwi yung daddy niya, 100% yung time niya para sa amin. At noong time na naramdaman ko na yung anak ko, ay yung eldest ko ay medyo lumalayo.
nakikiusap ako sa kanya, minsan iniiyak ako siya. Sabi ko, ano ba, may nagawa ba yung daddy na para ano? Tapos ang sinasabi niya lang dahil nga malayo yung daddy. Tapos, nung mag-usap-usap na kami, nag-ano siya, dahil malaki-laki na yung anak ko nung time na na-realize niya talaga. Although hindi sila nag-aaway, Ate Maloy, pero nung ma-realize niya yung closeness ba, parang medyo malayo. Nung nag-uusap na kami, siya yung kinausap ko ng gusto na, bakit ganun anak, ano ba ang problema? Na-realize niya din na mag-aasawa na kasi siya. Noong talagang totally ma-realize niya na bakit nga ba ganoon. And noong nag-usap sila ng daddy, noong ko nakita talaga na talaga umiiyak siya. Nag-sorry siya sa daddy niya. Sabi niya yung sorry doon sa time na parang nawala yung hindi siya naging ganoon ka-close sa daddy niya. Kasi yung bunso, wala akong problema. Sobrang close nila ng daddy, nagbibiroan sila lagi. Yung panganay ko lang, hindi ko naman masabi na mayroon silang gap or anything. Hindi lang siya talaga ganoong kalapit. Which is yun nga yung reason na sinasabi niya na ano nga, na dahil malayo yung daddy niya lagi. Pero so far, talagang lately lang, Ate Maloy, na ma-realize niya na meron siya pagkakamali doon. And inaccept niya yon, tapos nag-usap sila. And so far, so good. Maganda ngayon yung kinalabas. Praise God. It's never too late, para yung mga relationships na pwede pang ma-improve ay maging mas maayos sa tulong ng Panginoon. Susi nga doon yung pagpapakumbaba, pagpapatawad, at pagsisimulang muli. Magandang paalala yan, Ate Thelma, kasi maraming ang mga anak, hindi naman ganoong kalapit talaga sa kanilang mga magulang. Pero if you want a better relationship with your child or with your parent, hindi pa huli ang lahat. Pwede pa tayong magsimula uli. At ang ganda nung example na ibinigay ni Ate Thelma. Ate Thelma, nung mga panahon na lumalaki ang mga anak mo, pagkatapos, syempre, mag-isa ka na nandito sa Pilipinas. Ang asawa mo has been faithfully providing financially for the needs of the family. Ano yung mga challenge? Paano mo hinahati ang sarili mo? Halimbawa, 2 yung anak mo. Merong mga meeting, syempre yan, sa eskwelahan, iba-ibang mga activity. So, paano mo pinupunan lahat ng mga needs na yon para sa presensya mo sa buhay ng mga bata? Time management talaga, Timaloy. Kasi merong time talaga na magkakasabay yung activity nila. Pero ewan ko, siguro napakagandang blessing din kay Lord kasi kahit minsan nakaschedule na talagang sabay, parang nagkakaroon pa rin ng way, parang minsan lang naman nangyari na talagang almost sabay. Nagkakaroon pa rin ng way, nagkakaroon bawa at least 1 hour or 2 hours difference, na nakakaya pa rin na both talaga ma-attend ko. Yun, I'll make sure talaga ng bata sila kasi nga, yun sinabi ko, halos nag-give up ako ng career dahil napag-usapan namin mag-asawa yan na kung meron man someone na mag-give up sa atin, ako yun. Kasi siya, sabi niya, ipoprovide ko yung pangangailangan niyo. So, I'll make sure naman na may time ako dun sa mga bata. Yung bawa katulad nga, may activities. At talagang lagi ako napunta. Kahit na ang gagawin lang anak ko, sasayaw sa likod. Kahit nasa kalikod-likuran siya. I'll make sure talaga na attend ako. At matatanaw nila ako dun sa, sa program na ginagawa nila. So, sa tingin ko naman, yun nga, dahil nabanggit ko kanina yung nagde-devotion kami. Usually sa devotion kasi lumalabas yung pag meron akong gusto sabihin sa kanila o nagagalit ako sa kanila or basta't meron kayong pag-uusapan kahit nga yung kanina sinabi ko tungkol doon sa anak ko. Nalabas lahat sa devotion nalilid ni Lord lagi yung topic doon Kaya so far yung devotion parang open forum na rin yun sa amin. Kaya sobrang laki hanggang ngayon na matatanda ni anak ko. Hindi namin inaalis talaga yon. Kasi bukod sa nakakapag-aral kami ng salita ni Lord, yun yung aming open forum. Parang ganun. Ang ganda naman noon, talagang yung open communication at open pa ang word ni God, hindi ba? Para sa buong family. Paano mo sinimulan yon, Ate Thelma? Ang pagkakaroon ng family devotion, how often do you do it? At saka paano nyo yun ginagawa? May programa ba kayong sinusunod? May libro ba kayong sinusunod? Can you share more about it? Ayun, ang ginagawa namin at Maloy, meron kaming Our Daily Bread. Nung mag-asawa pa lang kami pa lang 2 ni Romy,
ginagawa na namin talaga yon kaming dalawa. Pag nag-open kami ng topic, nag-sharing kami. Tapos nung dumating na nga yung mga bata, nakakapagsalita na sila. Kahit mali yung sinasabi nila, binibigyan namin sila ng opportunity magsalita. Hanggang sa nung time na parang kaya na nila ipaliwanag yung topic. Hindi kasi pwede sa akin, medyo strict ako eh. Hindi pwede sa akin na sabihin, pass muna ako ngayon, hindi ako magpapaliwanag. Ini-implement ko talaga na may sasabihin ka kahit nonsense. Basta may sasabihin ka. So ngayon nangyari, dahil ayaw nila na wala silang sabihin, nakikinig sila sa topic. Kaya parang may masasabi sila. Lalo nang tumatanda na sila ngayon, lalo nang mas malawak na yung ano na nila. Tsaka tingin ko na nung makakilala sila sa Panginoon, nung age na talagang dapat na sila, o nakakilala na sila talaga, tumanggap na sila, usually mga teenage years nila yon. Talagang mas malalim na yung discussion namin. Minsan, sila na talaga naglilid ng devotion. Pero iyon, since nung mag-asawa kami, hanggang ngayon, ginagawa namin. Na-implement ko na batas at the same time, prayer. Hindi ko alam kung anong tawag ko. Yun yung tingin ko mahigpit ko na ginawa sa kanila na somehow beneficial naman. Napakaganda, ano. Do you do it every day o once a week? How regular po yan? Every day po namin ginagawa. Kahit na katulad ngayon kasi may kanya-kanya po kami tinitira, magkakahiwalay kami. Husband ko nasa barko, ang anak ko may kanya-kanyang dorm, tapos ako na andito. So ako po nagde-devotion ako mag-isa. Tapos sila, magkanya-kanya silang devotion. Lagi po nakalagay sa group chat namin yan. Dire-remind ko po sila. Siguro, there are times na hindi nila nagagawa, lalo na pag duty yung anak ko. Nasa hospital. Pero pag uuwi po nila, hindi man kami magkasabay-sabay ng oras. I know na ginagawa po nila. Bahala na sila. Basta yun po, na-plan ko yun sa kanila. I hope na ginagawa nila. Oo, kumbaga yung sistema, yung routine na na-establish na sa buhay ng inyong mga anak, kaya confident kayo na ito ay kanilang ipagpapatuloy. Ate Thelma, ang relationship ninyong mag-asawa naman, isa daw doon sa mga dapat na pinaghahandaan ng mga OFW families, yung panahon na magfo-for good na ang mister o kaya ang misis. Kasi nga, matagal na magkahiwalay physically, hindi ba? Yung iba umuuwi pero ilang weeks lang, ilang buwan lang, tapos aalis na naman. Paano ninyo ni-nurture ng asawa ninyo ang inyong marriage at saka paano ninyo pinaghahandaan yung panahon na siya ay magfo-for good na dito? May mga plano at pangarap na ba kayo, ate? Meron po. Ako po yung tao na siguro organized. Talagang pinaplano po namin yan. Yung before po na sinasabi nyo na yung bagong kasal pa lang, para namin i-nurture yung aming pagsasama, magkahiwalay kami all throughout. Minsan isang buwan lang yung bakasyon niya or 2 months. Yun po yung mga time na pag meron po kaming extra budget, lalo na po nung time na, kumbaga naka-establish na kami, nakapagpatayo na ng bahay, everything na mga basic needs namin. Yun po yung time na magta-travel naman kami, pag nakabakasyon siya. Tsaka siya po yung tipo ng lalaki na hanggang ngayon nanliligaw pa din kahit ang tanda na namin. Siya po yung siya po talaga yung nagdadala kasi minsan ako medyo, sa totoo lang, ako yung medyo hindi sweet. Yung husband ko ay napakalambing. Siya magbibigay pa rin ng mga roses hanggang ngayon. Sinusurprise niya pa din ako. Dinedate niya pa din ako. So yun sa mag-asawa. Ngayon yung pong plano naman about yung sa retirement. Kasi syempre nasa age na po kami ng aminin ko, menopausal. Yun yung age na talagang pagdating doon sa mga bagay na medyo maglalaylo na kayo, iba na yung Pero ngayon ko na-realize na wala na pala talaga yung mga ganong bagay. More on talagang love na yung alam mo na na-store mo na yung presence lang, na mere presence, talagang masaya ka na kasama siya. Pinagandaan namin siya in such a way na kahit na parang menopausal ako, tingin ko andropausal siya, mainit ulo, parang ganon. Mag-give way kami para sa isa't isa. Pero sa bagay, most of the time siya yung nag-give way. Tapos, yun namang sigurong financial, pinaghandaan namin yung retirement. Kasi
we make it a point na meron kaming savings para sa sarili namin. Kumbaga nakapag-invest kami ng something, ng konting business, ng financial na para sa amin. Tapos yung mga anak namin, alam namin na pag-aral na namin, na stable na sila. So sa tingin ko, kahit pa yung husband ko gusto niya ba mag-invest pa on something, sabi ko siguro stop na muna tayo on investment kasi wala namang pupuntahan ng investment namin eh. Ay, matanda na kami. Yung mga anak namin, meron na rin silang something. Kaya yung mga naipon namin, yun yung preparation namin para sa pagtanda namin, para sa retirement. So talagang nandun kayo sa punto na ine-enjoy na ninyo kung ano Yes. yung bunga ng inyong mga tinanim. Now is the time to really enjoy it. Ate Thelma, maraming mga OFW families na hindi ganong ka-successful yung kanilang istorya. Matagal na hindi magkasama, nagkasira yung pamilya, yung mga gustong ipundar ay hindi na ipundar, di ba? Meron tayong mga nakikita, nagpadala ng pera, hanggang semento lang yung bahay, hindi napinturahan, kulang ng mga pintuan, ganyan, Paano ninyo nagawa na yung inyong mga goals, financial goals, goals in terms of investment para sa mga anak ninyo, paano ninyo yun na subaybayan at paano ninyo yun naabot? Maganda yun, Ate Maloy. Sa totoo lang, isa sa mahirap yan eh. Kasi siguro ako masasabi ko, dahil ako yung treasurer, ako yung humahawak ng pera, talagang I'll make it a point na yung pera niya na isi-save ko talaga. Lalo na nung nagsisimula kami, syempre yun yung time na kailangan namin magpatayo ng bahay, bumili ng sasakyan. Kasi nga may business ako nung time na yon. Kumbaga kung ano lang yung gagamitin namin sa bahay para sa mga anak. Ako din yung, kumbaga yung income ko yung gumagastos doon. And lahat ng income ni husband nakasave. Nakasave siya. So ngayon, nakapagpatayo kami, natapos na yon. At yung pinakamaganda doon, yung husband ko, hindi siya ever nagtatanong sa akin, paano mo ginastos yung pera? Saan napunta tong pera? Kasi siguro nakikita niya din. Ako naman, kasi voluntarily, pag umuwi siya, ito yung bank book, ito yung savings, ito yung lahat. Pinapakita ko sa kanya. Kaya open kami. At yun yung sigurong number one na talagang, kahit sa anak ko na nag-asawa recently, yun din yung binigay kong payo sa kanya, yung financial. Ayawan mo man at gusto pag-uusapan niyo yan. Kung sino mag-handle or ano. So yun yung nakita kong pinakamaganda siguro na itinuro ni Lord sa amin. Na pag-usapan namin kung paano i-handle yung aming finances, maging open sa isa't isa, kung saan pupunta yung pera or what. Kahit nabibili lang kami ng TV, pinag-uusapan namin kung anong brand, kung ano. Ayun, sa tingin ko yun, malaking factor yun. Talagang yung even purchasing things, family decision siya. Merong input ang mister mo kahit siya ay nasa malayo. Napakagandang practice nun, Walang, hindi kayo nagkakagulatan, hindi nagkahanapan, merong full trust kasi nga open ang communication. Isa pang common conflict sa mga OFW families, yung pagtulong sa pamilya. 'Di ba? Pagtulong sa mga kamag-anak. Was this ever a conflict in your case? Paano niyo yan hinandle? Hindi naman conflict kasi nung mag-start, nung buhay pa yung parent ko, yung nanay ko, nung kakasal lang namin, alam niya kasi na may obligation ako sa family. Kasi nung time namin na ako yung mag-aasawa, parang ako yung pinaka-breadwinner sa amin. Kasi may asawa na yung dalawang kapatid ko, tapos 4 pang kapatid ko yung nag-aaral at nagbibigay ako sa mother ko. So, kasi patay na rin yung father ko. Wala talagang mag-support. Tapos, ginawa ko yun anyway kasi meron akong trabaho, may business ako. Tapos yung husband ko, nagbibigay din doon siya sa mother niya. And up to the time na hanggang mamatay yung mother niya, nagbibigay kami. And ngayon, nagbibigay pa din kami doon sa kapatid niya. And ako ang lagi kong reason doon sa mga bagay na yon. Halimbawa, nagbibigay siya o nagbibigay ako. As long as hindi kami pinagkukulang ni Lord, wala akong comment tungkol doon. Okay lang sa akin. Lagi namin siyang napapag-usap. Kasi alam ko naman nagbibigay siya. Alam niya nagbibigay ako nung time na yon.
Oo, so talagang yung finances, so far, magti-32 years na kami. Hindi namin talaga masyadong pinag-awayan. Praise God, praise God. At saka yan yung mga bagay na sa simula pa lang ng pag-i-establish ng pamilya, maganda na pinag-uusapan, ano? Hindi tayo nag-a-assume. Kasi minsan yung mga assumptions ang nagiging ugat ng maraming mga conflict sa pamilya. Ang nakita ko sa inyo talagang simula't simula pa lang, open book, pinag-usapan na ninyo lahat at saka joint yung mga decisions na inyong ginagawa. Ate Thelma, para doon sa mga, ito malapit na mag-June, marami ang mga June bride, hindi ba? May mga mag-aasawa overseas, no? Hindi sila magsasama kaagad physically kasi may trabaho pa sa ibang bansa. Ano yung iyong mga tips para doon sa OFW ang setup ng kanilang magiging marriage? Yung isa nasa Pilipinas at yung isa nasa ibang bansa naman. Para sa akin talaga, kasi yung anak ko, ang asawa niya nasa US. Ganon din talaga. So yun yung una-una kong nabigyan ng tip. Talagang ang pinaka number 1 talagang tip. Unang-una syempre, sana Christian din, lalo na kung Christian ka. Para mas madali yung communication niya, mas madali kayo makakaunawaan. And open communication talaga. As in, maging honest sa isa't isa sa lahat ng bagay. Lagi kayong mag-uusap. Huwag yung bukas na lang o mamaya na lang or huwag muna ngayon. Lagi yung paglaanan ng oras na mag-uusap kayo kasi yun na lang yung something na magbabind sa inyo, lalo na overseas nga na wala kayong time talaga na physical na magkakausap o magkikita. Sa bagay, kahit kami, pag nandito kami sa bahay, hindi naman kami po pwede na nagtitingin, lang kami mag-uusap din kami. Lagi talaga ako sa tingin ko, yun ang pinaka number 1. Mag-usap kahit na magkasama ang kayo ng loob. Always end up na magkasundo kayo. Kasi minsan, gaaway din talaga, Ate Maloy. Pero after noon, merong someone from both of you na magbababa. Someone from both of you na mag-approach. Magsasettle, mag-aayos. Tsaka lagi yung ilo-look back. Bakit ba kayo magkasama? Siyempre, nagmahalan kayo. Lagi kayong go back to the basic. At yun nga, pinaka-core talaga, communication and God as a center of the relationship. Ilagay sa sentro ang Panginoon. Dahil kung nariyan ang Panginoon, matututo tayong magpatawad, matututo tayong magpakumbaba, at yung pag-ibig na mula lang sa atin, yan pwedeng maubos no? Pero ang pag-ibig na galing sa Panginoon, overflowing yan. Unlimited, ika nga. Kaya kung kailangan natin ng mahabang pasensya, malalim na pag-ibig para sa isa't isa, we cannot produce it on our own without the help of the Lord. Napakaganda at very practical yung iyong mga ibinabahagi sa ating mga viewers, sa ating mga listeners ngayon, Ate Thelma. Marami pa akong tanong sa iyo maya-maya, pero music break muna tayo. I hope that our friends, ang mga ka-family natin, ay ma-enjoy ang awit na ito na ating ibabahagi buhat sa papuri. Sa aking puso at hindi ko ipagpapalit, sa iyo lamang natagpuan ang kahulugan ng tunay na pag-ibig. Ikaw lamang, wala nang iba sa aking puso at hindi ko ipagpapalit, sa iyo lamang natagpuan ang kahulugan ng tunay na pag-ibig. Naas noong isisigaw banal mong pangalan, Panginoong Jesus. Sino pa bang makahigit? Ikaw ay sapat na sa akin, wala nang
puso at patuloy na lumalapit sa iyo lamang nararanasan ang buhay na bunga ng pag-ibig mo. Taas noong isisigaw, banal mong pangalan, Panginoong Jesus. Sino pa bang makahigit? Ikaw ay sapat na sa akin. Wala nang mahihiling pa sa iyo, Panginoon ko. Diyos ng pag-ibig, isang bagay lang ang aking dalangin, na ako'y manahan lamang sa'yo sa habang buhay. Diyos ng pag-ibig, isang bagay lang ang aking hangarin, na ako'y manahan sa iyong templo habang buhay. Sino pa bang makahihigit? Ikaw ay sapat na sa akin. Wala nang mahihiling pa sa iyo, Panginoon ko. Sino pa bang makahihigit? Ikaw ay sapat na sa akin. Wala nang mahihiling pa sa iyo, Panginoon ko. Ikaw lamang, wala nang iba sa aking puso, at di ko ipagpapalit. Nagpapatuloy po tayo dito sa ating masayang tahanan at binabati natin ang ating mga ka-family na palagi ang tumututok sa palatuntunang ito na hatid sa inyo ng Back to the Bible Philippines at ng Far East Broadcasting Company. Hindi nga po biro ang buhay ng OFW spouse. Maraming kailangang i-prioritize, maraming kailangang ayusin, hurdles at challenges na kinakailangang ma-overcome. Ngunit sa biyaya at tulong ng Panginoon, praise God, dahil ang Atienza family buong-buo, nagsa-thrive at magsa-32 years na nga po na mag-asawa si Ate Thelma at ang kanyang mister na isang seaman. Ate Thelma, nabanggit mo nga, ikaw ay career woman, ikaw ay professional, medtech, board passer. Pero nagdesisyon ka na i-give up yung iyong karera para may tututok talaga sa inyong mga anak. Was it a difficult decision for you? Nahirapan ka ba? May struggle ba? Ang totoo, Ate Maloy, talaga mahirap. Kasi nung mag-start kami mag-asawa, sa tingin ko mas malaki pa yung kinikita ko sa kanya nung ganun. Kasi mababa pa yung position niya. At parang hindi ko kaya i-give up kasi may 3 laboratory ako noon. Kumbaga, sa tingin ko, nasa peak ako ng career ko noon. Which is siguro kung isa kang talagang career woman, hindi mo kaya i-give up. Sabi ko nga, pinagtrabahuan ko yun ng hanap patay. As in, pagod na pagod, parang ganon. Kaya sobrang hirap i-give up. Pero nung mag-usap kami mag-asawa, sabi niya, maaaring hindi ko mabigay yung too much sa iyo, pero definitely kaya ko kayong buhayin ng pamilya. Sabi niya ganon. And ako naman talaga, kasi syempre alam ko din yung dapat mangyari. At nanay talaga dapat, lalo pa yun, babae yung mga anak namin. Nag-abroad siya, walang pag-iiwanan kasi wala naman kaming katulong. Hindi ako sanay sa katulong. Nakakaawa yung mga anak namin. Talagang malaki yung give up ko. And for 6, hanggang grade 6 ng anak kong bunso, talagang hands-on ako sa kanila. Nagtuturo, naggagawa ng reviewer. Tapos, paminsan-minsan lang ako ma-attend doon sa aking trabaho kasi kumuha na lang din ako ng papalit. So, sa tingin ko, lagi kong kinukwento sa mga anak ko ngayon yun. Sabi ko, malaki yung i-give up yung career ko para sa inyo. Pero hindi ibig sabihin na maniningil ako or anything.
Never ko kakong pinagsisihan yung mga bagay na yon. Kasi sa totoo lang, na-promote yung husband ko, naging maayos. Mas maganda yung ano namin, finances namin. So, hindi kami nagkulang, in short, kahit pa mag-give up ako. At yun, tsaka yun nga, lumaki silang maayos. Which is talagang kung i-sum up ko, up to today, no regrets lang yung masasabi. Nakakatuwa, ano? It was a decision guided by the Lord. At saka, tumingin ka doon sa long-term impact ng magiging decision mo eh. Hindi ka nakatingin doon sa, ito yung kinikita ko ngayon, ito yung i-give up ko. Pero pag sumasumahin mo nga, hindi ba, nakatapos ng maayos ang iyong mga anak, mababait sila, very responsible na mga citizens. At nung time na ikaw ang nag-lay low sa iyong career, ayan naman, ang husband mo naman ang siyang promote ng Panginoon, hindi ba? At na-enjoy niya yung kanyang role bilang provider for the family. Pero gaya nga ng sinabi mo, Ate Thelma, para doon sa mga professionals, career women, hindi siya madali na desisyon. Pero nakita namin sa example mo at sa iyong patotoo, ito ay isang desisyon na hindi mo naman pagsisisihan. Diba? Hindi siya pagsisisihan. Ate Thelma, yung mga anak mo, pareho silang parang sumunod sa yapak mo, no? Parehong nasa medical field. Ano yan? Ano ba? In-encourage mo ba sila? What was their motivation para pumasok din sa larangan ng medisina? Actually, Ate Maloy, ako yung tao na hindi nagpo-push doon sa mga anak. Noong nasa point na sila na magka-college na sila, talagang binigyan ko sila ng option. Kahit pala nung school pa lang, kung saan nilang school gustong pumasok doon sa amin, yung malapit sa area namin. Hindi sila parehas ng school kasi namili sila ng gusto nila. Kasi ako gusto ko, pag gusto nila, pagbubutihan nila. Hindi nila pababayaan. So, yung motivation na sasabihin dahil nasa medical field ako, kaya sila nag-medical, hindi. Actually, yung bata pa lang sila na sa mind nila. Yung panganay ko, ang gusto niya dentist. Pero nung malapit na siyang mag-college, nag-end up siya na talagang ang gusto niya pharmacist. At hindi lang yun, dahil ako tatanungin, papipiliin siya ng field ng pharmacy. Ang gusto ko sana, manufacturing. Pero ang gusto niya, magturo. So, professor siya sa CEU. Yun ang pinili niya, binayaan ko siya. Yun naman bunso, gusto niya maging doktor. So, sa totoo lang mahirap. Madami kami pinagdaanan na talagang iyakan talaga. Nakita ko kasi pagod, hirap para marating niya yung point na yon. At talagang gagraduate na lang, talagang iyakan pa din kami. Yung bang, lagi ko silang binabalik sa tanong na kung hindi mo kaya, kasi nga hindi ko naman sila pinilit na pumunta doon sa field na pinagmulan ko. Kung hindi mo kaya, pwede kang mag-give up. Pero dahil nga, Ate Maloy, hindi ako namili, sila yung may gusto noon. Talaga andun pa rin lagi yung na pagpipilitan nila talagang gawin yung best nila dahil gusto nila yung path na pinili nila. So walang influence na dahil medtech ako, ganun din. Walang influence doon sa side na yun. Talagang gusto nila yung kung ano man sila ngayon. Ate Thelma, ano yung magandang balance, ano? Kasi ang nakikita ko sa mga anak mo, parang self-motivated sila dahil binigyan mo ng kalayaan na mamili. Pero hindi lahat ng bata ay ganon. Yung iba kinakailangan ng konting push, hindi ba? Para makita nila, kaya ko pala. Para sa mga young parents who are listening, ano yung maibibigay mo na tip na magandang balanse of motivating and letting go? Kasi kung masyado namang pinupush, yung iba nagre-rebelde, hindi ba? So, paano ma-determine ang tamang timpla ng pag-motivate sa ating mga anak? Ako kasi pinapakita ko sa kanila muna yung bright side ng gusto ko sana. Ay, yung bright side ng gusto ko sana. Tapos, kung hindi ko pa din sila ma-motivate, binabayaan ko sila doon sa gusto nila. And merong kasamang warning yon na ginusto mo yan, kailangan pagsikapan mo yan. Kapag kasi, yung school, nung mag-UST yung anak ko, alam ko mahirap. Sabi ko, anak, ginusto mo yan. Mahirap yan. Hindi kasi ako yung tipo ng mother na magsasabi na, sige, kaya mo yan. O, hindi ako ganon.
Ina-encourage ko siya, maganda yung school na yan, mahusay yan, ganon. Pero mahirap. Kailangan yung reality, yung lagi kong sinasabi, mahirap. Kaya mo ba? Gusto mo pa rin? Sige po, mami. Ganon yung motivation ko sa kanila. Although hindi ko alam kung makakatulong sa lahat. Pero kasi yun yung way ko na ginawa ko sa mga anak ko. Kapag meron silang something na gusto nila, inilay down ko yung mga mahirap na part. Yun ang inuuna ko. Eto, mahirap to. Kaya mo ba to? Ano ba? Pagka nagsabi sila na gusto ko pa rin, yun, push na. Push na ako doon. Basta papakita ko muna yung hindi magandang side. Tapos, kasama na doon yun, susuportahan ko sila. By the time na nahihirapan sila, dahil yun ang pinili nila, sinusuportahan ko naman sila. Oo. Ganun. Wala namang sisihan na... Wala namang sisihan. Yan eh. Bahala ka sa buhay mo. Wala namang ganon, ano. So Pero, far, wala naman natin. Napakaganda nung nung pinakita mo na example. You give them the big picture kasi nga minsan ang isang tao kapag gustong-gusto ang isang bagay, ang nakikita lamang yung mga pagaganda. Parang kagaya rin sa pag-ibig, hindi ba? Kaya nga sinasabi kapag may nangliligaw sa'yo, maganda kunin mo rin yung opinion ng iyong mga magulang. Kasi nga, kung in love ka, ang makikita mo lamang yung maganda dun sa tao, hindi mo makikita yung mga kapintasan. So the same thing, same principle. Gustong-gusto ito, ipakita mo yung big picture and then give your child, lalong-lalo na kung kaya na nilang magdesisyon, give them the chance to choose, hindi ba? Meron ka ng asawa na mayroong anak. Anong naging role mo, Ate Thelma, doon sa love life ng iyong anak? Actually, nakakatawa yung role ko doon Kasi sila, nag-meet sila sa Bumble. Pero Christian, yung kumbaga ang category ng anak ko doon sa Christian. And talagang Christian naman yung lalaki. Kaya Christian dating site, no? Christian. Online, no? Tapos narinig ko sila habang nagchat sila na nagde-devotion sila. Tapos usually ang pinag-uusapan nila is more on talagang Christian topics. Kaya talaga natutuwa ako. Tapos ang gusto niya agad na makilala kami, yung parents, nakipagkilala siya ng online nga lang din. Tapos hanggang dumating sa point na pumunta na siya sa Pilipinas, 3 times siyang pumunta dito. Tapos yun yung sinasabi kong pinakamalaking part ko noong ikakasal na sila. Kasi yung anak ko busy sa trabaho. Siyempre yung manugang ko, siya ang kasama ko all throughout nung nag-aayos ng kasal. Family planning, application ng license, hanggang sa to the point na ang tingin yata ng mga tao ako yung mapangasawa. Ganoon ko siya. Ako nag-asikaso ng mga ibang part ng kasal dahil nga yung anak ko hindi makapag-attend. Sobrang busy niya. So, ma-close kami ng aking mamanugang. Sobrang bait niya. So, ito ba ay isang bagay na pinag-pray mo? When did you start praying for your children's future lifetime partner? Kasi yung ko nung mag-asawa 30 na. Kaya talaga medyo, sabi nga nila, nasa kaba-kaba na siya. Talaga pinagpe-pray ko siya para mga early 20s pa lang. Hindi pa mag-asawa pero pinagpe-pray ko, Lord, sana bigyan niyo po yung mga anak ko ng somebody na unang-unang Christian talaga. Kasi nga syempre na-experience ko iba-iba talaga. Tapos somebody naman na kayang i-provide yung needs, may trabaho, ganun. Pinagpe-pray ko yun talaga kay Lord na sana makatagpo sila ng ganun. And talaga, kumbaga answered prayer na ako dun sa una. Ayun nga, yung pangalawa na lang kasi wala pa siyang asawa. Anyway, may nanliligaw sa kanya. Christian din naman. I just hope na maging maayos din. At saka ang mga nagdodoktor yata talagang medyo mas late na kapag aasawa dahil sa haba nga ng kanilang pag-aaral at haba ng training, hindi ba? Totoo yun. Ate Thelma, what gives you the greatest joy as a mother, as a wife? Ano yung pinaka nagbibigay sa'yo ng kagalakan? Sa akin siguro, yung talaga, syempre bukod kay Lord kasi lagi niya akong kino-comfort. Lagi kasi akong mag-isa. Yun yung joy ko na hindi niya ako pinapabayaan. Tapos yung sa husband ko, sobrang yung ewan ko ba kung maniniwala na iba, sobrang lahat na yata ng may isip na ibigay ng asawa ko sa akin, nabigay niya na.
Sobrang bait niya talaga. Wala na akong mahihiling pa kay Lord talaga para sa asawa. At yung mga anak ko nga, enjoy ko sa kanila kasi yung nga napagtapos namin sila. Tapos sila yung napaka-thoughtful din. At lalo na nung Mother's Day, kahit nga duty yung anak ko, from duty siya na mahigit 12 hours siyang duty. Umuwi siya nung Sunday para lang makasama ako sa Mother's Day. Tapos yung isa kong anak talagang magre-regalo sila something na alam nila magiging masaya ako. Although yung material things hindi na rin talaga masyado. Pero yung presence nila, gagawa nila ng paraan para andyan sila sa akin pagka yung mga special occasions, lalo na noon, Mother's Day, birthday. Yun, gano'n naman kababaw lang yung joy ko para sa akin sarili. Masayang masaya na ako. At nakikita nga namin yan sa ngiti mo, sa glow ng mata mo, nakikita namin how contented you are in your place right now as a mother, as a wife, no? Na patuloy na ipinapanalangin yung iyong pamilya para higit pang ma-enjoy yung kabutihan at pagpapala ng Panginoon. Ate Thelma, ngayon na almost na kayo, no? Empty nester ng iyong husband, ang inyong mga anak, meron ng sarili-sariling buhay. Saan mo inilalaan ang iyong panahon ngayon? Ang sabi mo kanina, madalas nga ikaw ay nag-iisa. But how do you keep yourself busy? Ano ang iyong mga pinagkakaabalahan ngayon? Actually, nag-start lang ako na solo noong magkatapos yung pandemic. Kasi nga, noong pandemic, ayaw na nila akong palabasin ng bahay. Kaya yung business ko, give up ko din muna. So nagstay ako sa bahay para maka-attend sa kanila ng personal. Kasi yun lang yung din time na talagang lagi kami magkakasama. 2 years is maraming nangyari na maganda. Hindi ko nakikita lahat na pangit yung pandemic. So yung bonding namin naging mas maganda. And to keep me busy ngayon dahil nakabalik na sila doon sa kanilang mga work, ako nag-aalaga ng cactus, ng halaman. Ako isang plantita. Wow. Yun ang pinagkakaabalahan ko na well-supported na mga anak ko. Lagi nila akong binibila ng mga halaman. O kung di ka bibigyan nila ako ng pera pambili ng mga halaman. Although, makakabili naman ako. Pero parang yun yung binibigay nila para matuwa ako doon. Nakakatuwa naman. So, certified plantita pala si Ate Thelma. Ate Thelma, maraming salamat. I know that meron ka bang ibang mga schedule ngayong araw na ito, pero pinaglaanan mo ng panahon ang Masayang Tahanan para ibahagi ang inyong masasayang kwento bilang isang pamilya. I'd like to pray for you, pati ang ibang mga OFW families na naka-tune in ngayon. Manalangin po tayo ng sama-sama. Panginoon, maraming salamat po kung papaano ninyong itinawid ang Atienza family. For almost 32 years, kayo ay nananatiling tapat sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya. Salamat dahil tinulungan niyo po si Ate Thelma, ang kanyang mister, na mapagtapos sa pag-aaral ang kanilang mga anak. Although ang isa ay nagpapatuloy pa sa kanyang internship, Panginoon. But thank you, Lord, for how you have established this family. Lord, yung mga naipunla ni Ate Thelma sa buhay ng kanyang mga anak, the faith that they have in you, their love for your word, dalangin namin na ito ay patuloy na magbunga sa kanilang mga buhay, maging sa mga magiging apo na ibibigay po ninyo sa pamilyang ito. May Ate Thelma continue to enjoy the role that you have given her as mother, as wife, as intercessor, as support, Lord God, to her children and her husband. Aming inaalala rin ang ibang mga OFW families na nakikinig at nanonood sa amin ngayon. Ang mga may pinagdaraan ng pagsubok sa buhay, dalangin po namin, O Diyos, na sila ay maging matagumpay sa mga challenge na ito. At dalangin din namin, O Diyos, na kayo ang siyang magpalapit sa kanila, sa inyo at sa isa't isa. Ang mga pamilya na nakararanas ng mga alitan, we pray, O Father, for reconciliation and resolution to their disagreements and conflicts. At dalangin namin, Panginoon, ang aming mga tahanan ay maging masaya, hindi lang dahil sa mga material blessings or provisions, kundi higit sa lahat
that our homes will be households of faith. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ate Thelma, maraming salamat sa iyo regards to your husband and also to your daughters. God bless you more and more. Thank you din, Ate Maloy. Thank you din po pala kay Pastor John Singqua dahil siya po yung nag-recommend at saka Sister Mean. Saka greetings na rin po sa aking asawa. Baka mapanood niya to. Saka sa aking mga anak, mga kamag-anak, ka-churchmate. Ayun po, salamat Ate Maloy. Maraming salamat po. Nakasama natin dito sa Masayang Tahanan si Ate Thelma Atienza at pasasalamat din natin sa Singqua family na nagpakilala sa atin kay Ate Thelma. God bless you everyone. Ako nga po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumpides. Saan man kayo ng mundo naroroon, patuloy nating idalangin ang tagumpay at pag-iingat ng Panginoon ang siyang maranasan ng ating mga pamilya. Palagi naming paalala sa inyo ang masayang tahanan, sama-sama nating pagsumikapan. God bless our families. Oras na naman ang pagpapaalam, kaibigan. Kung nais mong magkaroon ng kopya ng ating programa, tumawag lamang sa 371-9489. At kung nakatulong sa iyo at sa iyong pamilya ang masayang tahanan, magparamdam ka naman, kapatid! Sumulat ka sa Masayang Tahanan, P.O. Box 1750 Manila. Pwede ka rin magpadala ng email sa broadcasts@backtothebible.org.ph. Hihintayin ka namin uli, kaibigan, sa araw ng Sabado. At sama-sama na naman tayong mag-aaral, mananalangin at magkakasayahan dito sa Masayang Tahanan. Don't you worry about